May mga bagong diskubring pasyalan para sa 2020. Mga bundok ng Cordillera na hindi lang may taglay na misteryo, magkakaiba rin ang kulay. May bundok daw sa Sagada na talaga namang naiiba. Ang kulay kasi nito, kakulay ng Color of the Year ngayong 2020. Asul. Bagamat nagkukulay blue-green din daw. Makikita ito sa Sagada Mountain Province. Pero bago marating ang misteryosong bundok, humanda na sa 3 hanggang 4 na oras na trekking at sa temperaturang hindi tataas ng 15 degrees Celsius. Maginaw! Sobrang lamig. Hinaram ko yung kumot ng hotel. Hindi kasi ako nakanda na ganito pala kalamig talaga dito. Alas 4 ng umaga ang simula ng trek. Maputik ang daan, paakyat, kaya kailangan ng ibayong pag-iingat. Kanya-kanyang diskarte para kontrahin ang lamig. May mga nag-bonfire, meron ding may dalang gasera. Sa tinatawag nilang Marlborough Hill, pagputok ng liwanag. Mapapawi ang pagod sa ganda ng tanawin. Madadaanan ang picture-perfect na limestone formation. Ang pamilyang ito, ang kanilang pagod, idinaan na lang sa sigaw! Matapos ang 4 na oras na taas-babang paglalakad, bubungad ang sinadya nating bundok, ang Blue Soil Hills. Pero ang tawag dito ng mga residente, kaman-utak. Ang ibig daw pong sabihin nun is para po siyang kulay ng utak, medyo bluish po. Pangalan po yan na parang minana na namin sa mga nauna ng mga ninuno, sabihin mo na kasi mga bata pa kami, yun na yung narinig naming pangalan nito. Ang turistang si Mark mula Bulacan, feeling blue raw sa kanyang first solo travel sa Sagada. Compare sa mag-isa ka, syempre makaramdam ka ng lungkot kasi pag nakita mo yung iba na kasama yung family nila or yung mga friends nila, parang nararamdaman ko na medyo mag-isa ako. Mabuti na lang at sa kanyang pag-trek, may mga bago na siyang nakilala. Ang saya-saya po, yung pakiramdam na meron kaming bagong nakibigan and yung experience namin dito na naka-discover kami ng bagong tourist spots. Na-imagine ko para ako nasa Cyprus. Kasi yung father ko, OFW sa Cyprus. So every time papadala siya ng picture na sobrang white doon kapag may snow. So nakita ko na parang ito, parang kagaya ng sa tatay ko. Ang magkasintahan naman mula sa Baguio na sina Amorly at Reggie, dito sa Sagada sinalubong ang bagong taon at bagong dekada. Yung pagpunta sa isang magandang place tulad ng Blue Soil kasama yung mahal mo sa buhay, sobrang saya. Since blue ang lucky color natin for this year, naniniwala kami na baka swertehin tayo lalo sa pagpunta dito sa Blue Soil na to. Pero bakit nga ba kulay asul ang bundok na ito? Ayon sa lokal na pamahalaan ng Sagada, magpahanggang ngayon, nananatili itong misteryo. Yung mga nasasabi po na mga copper or sulfate na contents ng blue soil, mako-confirm po siya after ng gagawin na studies ng Mines and Geosciences Bureau ng DNR po. Safe po naman na pumunta doon. Wala pong harmful na chemicals na nandun. Hindi po siya dump site ng kung anumang harmful or toxic na chemicals. Natural po yung mga nandun na minerals or chemicals. May paalala rin sa mga turista. Sa kulay niya, ganito talaga siya. Kung bakit namin pinipigilan na may pumupunta sa taas. Kasi pag umaakyat sila, nadideteriorate. Pag umuulan, para siyang nahuhugasan, natatanggal. So now, ganito siya. Pero pag inalaw nating may mga pumupunta, dumadaan-daan, baka mapatad na siya, masisira siya.
Kung hindi naman kaya ang lamig ng Sagada, meron din daw bundok sa ibang bahagi ng Cordillera. Na bumubuga naman ng mainit na usok. Matatagpuan ito sa Pasil, Kalinga Province. Pero bago ito marating, aabutin ng 2 hanggang 4 na oras ang biyahe mula sa Tabuk City. Dahil mabato at maputik ang lugar, kailangan ng 4x4 na sasakyan. Kailangan ding tumawid ng ilog para mapuntahan ang Batong Buhay sa Barangay Balatok. Ang jump-off point papunta sa sulfur site ng Mount Amfertungan. Sa pasukan, sa first stage, dadaan ka sa mga ilalim ng pine trees. Pangalawa, maglalakad ka sa batuhan. Pangatlo, aakyat ka na bundok na medyo may masukal na bahagi. Tapos, dito sa last, magre-river trek tayo hanggang makarating tayo dun sa tuktok wherein located dun yung formations ng sulfur. Habang papalapit sa sulfur site, mararamdaman ang paggalaw ng bato. Maaamoy na rin ang sulfur na tila amoy bulok na itlog. Pero pagdating sa mismong site, nakamamangha ang mga sulfuric formation. Walang tigil din ang paglabas ng mga usok mula sa thermal vents. Kumukulo ang tubig. Katunayan, pwede ritong magluto ng itlog. Luto na po. Luto-luto na. Ang mga dilaw na bato na makikita, resulta ng sulfuric formation. Dahil sa init, walang residente ang nangangahas na manirahan sa paligid nito. Wala ring halamang nabubuhay. Pwede itong lagyan ng geothermal power plant. Pero nakikita ko na yung mga tao, mas gusto nilang i-preserve tong area as a tourism spot kasi they view this area as sacred place. Mula noon hanggang ngayon, may indigenous laws na sinusunod ang mga tao dito, ang mga community, para pangalagaan yung environment. Ang sulfur na ibinubuga ng bundok, nagsilbi rin daw gamot nung nagkaroon ng malawakang scabies o skin infection sa kanilang lugar. Isa sa mga nagkasakit noon, si Jane. Walang doktor na pumupunta dito para maggamot kasi yung daan mahirap. Kaya lahat ng tao pumunta sa hot spring para maligo. Nagkaroon din ako ng scabies noon at isa rin ako sa naliligo sa hot spring para bumuti yung pakiramdam, para maghilom yung mga sugat. Ang 67 anyos namang si Tatay Alfred, nakatulong daw ang mainit na tubig sa bundok sa kanyang rayuma at mga lamig-lamig sa katawan. Kasi po, subok namin itong tubig na to. Lahat ng skin disease ay magagamot. Pati rheuma kung lagi ka magbabad. 2 beses lang ako naligo, nawala na yung scabies ko noon. Kadalasan talaga, yung tubig nila is rich in sulfur. Yung sulfur, isa sa mga component ng gamot na ginagamit for different skin diseases. However, mas maganda pa rin na ma-check kung sulfur lang ang meron dun sa tubig nila. Kasi of course, meron ding mga ibang elements na matatagpuan dun sa water nila which can also harm the skin. Pero bakit nga ba nagbubuga ito ng sulfur? Yung sulfur kasi is makita siya sa sulfide minerals. Naglalabas siya ng mga sulfide minerals because meron ng magma source sa baba. Kailangan magkaroon ng gas meters kung saan lang allowed yung public na mag-take ng pictures or magkaroon ng encounter or makita yung tourist attraction na yun. Kasi once na nalanghap nila ang sulfur, it can cause suffocation and maybe a cause of death. O, di ba? Hindi lahat ng bundok kulay berde o brown. Dito sa Cordillera, may kulay yellow at blue. Mainit-init, umuusok. Talaga namang ang ating mga kabundukan at kalikasan nakamamangha. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.